Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here 6 of Swords, 8 of Cups, Ace of Coins, and the World card. Okay, so ang sinasabi dito, may possibility magkaroon ng mga magagandang pangyayari or pagbabago sa buhay mo. But this can only happen kung meron kang i-end na chapter ng buhay mo, na parang for every endings, there is a good beginning. So, ibig sabihin, once na parang nagsimula ka dito na mag-move on, or tipong hanapin talaga yung true happiness mo, or hanapin talaga yung kung saan ka nararapat, or pwedeng simply walking away from something na hindi na nakakabigay sa'yo ng maganda. Okay? Or parang nagsisik ka na dito ng tamang tao, ganyan, para sa'yo. Okay? So, yung positive change na yon, it can happen like kapag lumayo ka. Kasi tignan mo to, ang parehong nakatalikod, papalayo. Okay? And this one is the new beginning. May paparating sa'yo na something serious. And we have here the world. The world symbolizes like yung end ng chapter ng buhay mo and a beginning of another one. Like a new journey for you. Okay? And dito, may partner ka. Okay? Pero syempre, kailangan mong simulan sa pag-move on. And then we have here the Hangman. Kasi parang, this is something na matagal mo nang hindi ginagawa. Nakahang ka. Okay? Parang dinidelay mong mag-decide. So, hindi mangyayari yan hanggat hindi ka kumikilos. Okay? Pero hopefully, dyan sa paghahang around mo na yan, siguro, magkakaroon ka ng realization suddenly. Pwedeng maisip mo na, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ba ako nag-hold on dito? Bakit ba ako nag-i-stay dito? Wala naman na akong napapala. Kailangan kong kumilos. Okay? And then we have the Queen of Wands. So, fortunately, makukuha mo yung lakas ng loob mo. Makukuha mo yung confidence or parang magiging secured ka sa self mo na pwedeng sabihin mo na I deserve so much more than I have right now. Okay, so kailangan kong hanapin kung ano talaga yung deserve ko. Ganyan. And then we have here again, Ace of Cups. So, dalawang aces. And because of that nga, pwede na magkakaroon ka ng new beginning, new relationship, new connection. Okay? And then we have here the 9 of Wands. But of course, the first step is you need to move on, protect yourself, protect your interests, ganyan. Yung parang mag-give up ka na, mag-surrender ka na kung hindi mo na talaga kaya. Ganyan. Okay? And then we have here the King of Swords. So, meron kang makikilala dito, makakausap, which will give you like hope. And parang hindi siya ganon na mabilis na proseso.
I can see na meron kang makakausap nga dito. It can be a fellow air sign, specifically Aquarius, na tipong maybe it will start off casual talking and then eventually nararamdaman mo na nagiging seryoso na ito. Okay, mabagal. Pero ito, kumbaga may hope dito sa connection na to. This can be the answer to your prayers or your wishes. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So talagang airs, puro aces. Okay? Talagang new beginning. Talagang paulit-ulit yung sinasabi, may new beginning ka. May bago na paparating sa'yo. And right from the start, everything will be clear. Walang sabit. Okay? Walang gusot. Parang ganon. Malinaw ang lahat-lahat. Open ang lahat. Honest, straightforward itong tao na ito. Okay? And then we have here the Knight of Swords. So talagang ang dating is once na-develop na siya sa iyo, okay, kikilos na siya agad. Walang patumpik-tumpik. Maaaring at first doon sa getting to know each other stage ninyo, maybe doon mabagal ang proseso, pero once na nagkaroon na ng feelings, nagka-developan na, doon na parang magiging mabilis yung kilos. Okay? Yeah. Ayun na nga. So, saka kayo magiging lovers. Okay? So, again, first step, move on para magkaroon ng positive changes sa buhay mo. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Meron pa rin bang hindi nakaka-move on dito? Let's see. We have here the Empress, the Four of Swords, the Three of Coins, and the Seven of Wands. Okay, kaya hindi kayo maka-move on, kasi pwedeng meron na naman makikipag-ayos sa inyo after some time of parang time out, cool off, ganyan, parang nagpahinga, tapos go ulit. Okay? At dahil dyan, pwedeng makaramdam ka ng confidence na naman sa self mo, magiging kampante ka na naman, parang pwedeng yung mga problema mo nun mawala or pwedeng kumalma ka. Okay? Kasi nga, makikipag-ayos siya eh. Parang feeling mo, pinaninindigan ka niya, feeling mo, pinaglalaban ka niya, at yung iba sa inyo, pwede kasi na maramdaman ninyo talaga na hinahabol kayo. Okay? So, dahil doon, makakampante ka na naman, you will feel chill and relax. Okay? And then we have here, the Ten of Coins. And because of that, again, pwedeng maging kampante ka with the relationship. You feel like everything is going good, ganyan, stable ang lahat. Okay? Parang you feel na minamahal ka niya, inaalagaan ka niya. And then we have here the Four of Wands. So, makakaramdam ka ng happiness, blissfulness. Ganyan. Okay, and then we have here the Two of Coins and the Five of Swords. But then again, biglang nagkaroon ng shift. I mean, makararamdaman mo na biglang naging busy siya
or parang nabaling yung atensyon niya, or pwedeng meron siyang ibang priority bigla. And pwedeng pagmulan yun ng conflict or ng pag-aaway ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Devil, the Three of Swords, and the Seven of Cups. So, pwedeng pagmulan yun ng toxicity again in the relationship. Okay? Some of you kasi, pwedeng yung person nyo, yung pina-prioritize is ibang tao or a third party. Yung iba sa inyo pwedeng nagpa-prioritize ng trabaho, ganyan. Pero most of you pwedeng nabaling yung atensyon niya sa iba at mararamdaman mo yon na parang hindi ikaw yung priority, hindi ikaw yung choice, hindi lang ikaw. And dahil doon, mas magiging clingy ka na naman sa kanya, magiging toxic na naman yung samahan ninyo, yung security mo nawala na naman. Okay? And then we have here the Nine of Swords and the Hierophant. And because of that, mapupuno ka na naman ng doubts, mai-stress ka na naman, overthink ka na naman ng overthink about your relationship. And then we have here the Tower. Again, it can create chaos. Pwedeng magkagulo na naman kayo ulit. So, parang sa umpisa, yes, pwedeng makaramdam ka na talagang pinaglalabang ka niya, nakikipag-ayos siya sa'yo, binibigay niya sa'yo yung gusto mo, magiging masaya ka. But eventually, again, kung gawain niya na to before, ibig sabihin lang gagawin niyang muli. Okay? So, it's best na pag-isipan mo, siguro, bago mo ulit bigyan ng chance etong tao na ito. Kasi baka mamaya, sa umpisa lang, magaling. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius. Okay, let's see. Ano kung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Five of Cups, the Three of Wands, the Temperance card, and the Hermit. Okay. So, base sa mga barahan na to, pwedeng mag-move on ka na or pwedeng mag-i-stop ka na sa pag-iyak-iyak mo. Okay? Pwedeng sa mga susunod na mga araw, mas magiging kalmado ka, mas at peace ka. Okay? Parang feeling mo everything is going smoothly, wala kang masyadong problems. So, kumbaga tapos ka na doon sa cry-cry na era mo or phase mo in life. Okay, parang you're starting to move on here or at least to feel better. Okay, so parang mas peaceful ka ngayon. And then we have here the Hermit, which is parang pwedeng nakakapag-isip ka na ng maayos or nagkakaroon ka na ng enlightenment. And some of you, kahit na single kayo, pwedeng you are finding happiness or parang calmness in your solitude. Parang ganun yung dating. Na kahit mag-isa kayo, okay lang sa inyo. Okay? Hindi na kayo masyadong na-attack or nai-stress kasi wala kayong jowa or nawala yung jowa nyo. Okay? And then we have here the Ten of Wands, the Page of Cups,
the Nine of Wands, the Page of Wands. Okay, unfortunately, may possibility na yung pagiging kalmado mo ay ma-destroy. Okay, may parang gagambala doon sa katahimikan mo. Parang merong darating na mga problema sa'yo. Lalong-lalo na if you are dealing with water sign or fire sign, especially if this is somebody na mas bata sa inyo or immature. Okay? So, ang dala nitong tao na ito sa buhay mo ay problema. Pwedeng magme-mensahe yan sa'yo, magre-reach out yan sa'yo. Pwedeng siya yung may problema at hihingi ng tulong sa'yo. Okay? Pero ayun na, parang ang dating, problemahin mo yung problema niya. Kaya ang sabi dito, Nine of Wands, you need to protect yourself. Umiwas ka na lang. Or put up a wall. Okay, wag kang agad na bibigay, wag kang marupok. Kasi pwede kang landiin ni itong tao na ito para lang makuha yung gusto niya. Kasi nga, meron siyang mga problema ngayon, kailangan ka niya. Okay? And then we have here, the Four of Coins. Now, if it's about money, kung halimbawa may problema siya sa pera, hihiram siya sa'yo, ganyan, or pwedeng gagamitin ka at first, siguro, kunyari, gusto lang makipag-ayos sa'yo, pero eventually, dahil pala may problema siya sa pera at alam niya na hindi mo siya matatanggihan. Ibig sabihin lang dito, hold on to your money. Huwag kang bibigay. Okay? So, in a way, this is also protecting yourself, protecting your self-interest. Huwag mong isuko. Okay? And then we have here the Lovers. Kasi nga, baka mamaya, pag bumigay ka, nakipagbalikan ka sa kanya, eventually tatakbuhan ka rin lang at the end. Kasi nakuha niya ng gusto niya. Okay? And then we have here the Strength. Kaya sabi, tibayan mo yung loob mo. Okay? Huwag kang bibigay. And then we have here the Ten of Swords. Kasi nga baka mabitray ka lang. And then we have here the Two of Cups. So parang before you unite or get back with this person, alamin mo kung pareho ba kayo ng kinalalagyan ng puso, kung pareho ba kayo ng nararamdaman, kung aligned ba yung damdamin ninyo at kung ano yung gusto ninyo na mangyari para hindi ka ma-take advantage of. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.